Kung mabait kang tao, malamang naranasan mo na ikaw ang laging umunawa. Ikaw ang laging nagbibigay. Pero sa huli, ikaw pa ang napapagod at nasasaktan. Dahil ang kabaitan na walang limitasyon ay nagiging pahintulot sa pang-aabuso. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga practical tips para manatili kang mabait pero hindi na inaabuso. Number 1, ihiwalay mo ang pagiging mabait sa pagiging available. Kasi magkaiba talaga yan. Kahit madalas pinagkakamali ng tao. Mabait ka kapag may malasakit ka, may respeto ka, at marunong kang umunawa. Pero hindi ibig sabihin nun na 24/7 ka nang open. Na kahit anong oras, kahit pagod ka na, kahit may sarili kang pinagdadaanan, dapat nandyan ka pa rin. That's not kindness anymore. That's self-neglect. Halimbawa, may magchat-chat sa'yo ng, "Pwede ba kitang kausapin ngayon?" Kahit pagod ka sa oras na yon, sasagot ka pa rin kasi ayaw mong maka-offend. Pero deep inside, ramdam mo na ayaw mo muna. Pero pinipilit mo kasi mabait ka eh. Over time, napapansin mo parang automatic na. Kapag may problema sila, ikaw agad ang takbuhan. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, bigla silang tahimik. Here's the truth. Kindness doesn't require instant access. Being kind doesn't mean you owe people your time, your energy, or your emotional space whenever they demand it. You can be a good person and still say, "Not right now," or "I can't help with that," without feeling guilty. Kapag hindi mo hinihiwalay ang pagiging mabait sa pagiging available, tinuturuan mo ang ibang tao na okay lang silang dumating kahit kailan, manghingi kahit walang konsiderasyon, at umalis kapag tapos na silang gumamit sa'yo. Dahil ikaw mismo ang nag-set ng pattern. Minsan ang iniisip mo, kung hindi ako laging available, baka isipin nila masama ako. But people who truly respect you will understand your limits. Yung nagagalit kapag may boundary ka, they weren't after your kindness. They were after your convenience. Being kind is a choice. Being available is a permission. At may karapatan kang bawiin yan kapag sobra na. You're not changing. You're just protecting yourself. Hindi ka nagiging cold. Hindi ka nagiging selfish. You're just finally choosing self-respect over people-pleasing. So next time, bago ka mag-yes sa mga kahilingan nila, tanungin mo muna ang sarili mo, gusto ko ba talaga? O natatakot lang akong tumanggi? Kasi ang tunay na kabaitan, hindi ka inuubos. It should feel genuine, not forced. And remember, you can be kind without being on call. Number 2, huwag mong unahin ang comfort ng iba kaysa respeto sa sarili mo. Sa totoo lang, kapag palagi mong inuuna ang pakiramdam nila, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na hindi ka importante. Madalas nagsisimula yan sa simpleng bagay. Tatahimik ka na lang kahit nasasaktan ka na. Sasang-ayon ka kahit ayaw mo. Mag-a-adjust ka kahit ikaw na ang napapagod. You tell yourself, "Okay lang, ayokong makasakit." Pero ang hindi mo napapansin, ikaw ang nasasaktan. Being considerate is good, pero may hangganan yan. Kapag ang comfort nila ay galing na sa sacrifice ng dignity mo, hindi na yan kindness. Self-betrayal na yan. Kasi habang pinipili mong hindi sila ma-offend, pinipili mo ring i-offend ang sarili mo. At mas masakit yun, kasi ikaw mismo ang gumagawa. Lalo na kung ikaw yung taong laging, "Okay lang, sige na, ako na bahala." You keep the peace, pero sa loob mo, gulo na. You smile, pero deep inside, pagod ka na. The truth is, hindi mo responsibility na gawing komportable ang lahat, lalo na kung kapalit nito ang respeto mo sa sarili mo. Kapag natutunan mong pumili ng sarili mo, may mga taong madi-disappoint. That's normal. Hindi lahat sanay na may boundaries ka. Pero tandaan mo, ang taong galit sa boundaries mo ay kadalasang nakikinabang sa kawalan nito. At hindi mo kailangang i-explain ang sarili mo para lang ma-validate ang desisyon mo. Self-respect is not pagiging masama. It's choosing yourself even when it's uncomfortable for them. Kasi kung hindi mo po protektahan ang sarili mo, sino ang gagawa? You can still be kind. You can still be loving. But this time, dapat may limit na. Dapat may linya. Dapat may paninindigan ka. At kapag pinili mo ang respeto sa sarili mo over the comfort of others, may isang bagay na magbabago. You stop shrinking just to make other people feel big.
At doon mo mararamdaman na buo ka na ulit. Number 3, itigil mo ang pagsosolve ng problema ng ibang tao. Hindi dahil wala kang pakialam sa kanila, kundi dahil may hangganan ang kabaitan mo. Hindi lahat ng problema na naririnig mo ay obligasyon mong ayusin. Minsan nakikinig ka pa lang, dala mo na agad ang bigat na hindi naman sa'yo nagsimula. Halimbawa, may kaibigan ka na laging may problema. May kapamilya na paulit-ulit ang reklamo, pero ayaw namang magbago. Ikaw ang laging takbuhan. Ikaw ang laging may solusyon. At sa umpisa, okay lang. You feel useful. You feel needed. Pero habang tumatagal, napapansin mo, ikaw ang nauubos. Sila parang okay lang. Here's the truth. Kapag palagi mong inaayos ang problema ng iba, tinuturuan mo silang umasa sa'yo, hindi tumayo sa sarili nilang paa. You become the fixer, the rescuer, the emotional sponge. At ang masakit doon, kapag ikaw na ang may problema, biglang tahimik sila. Busy daw sila. Walang oras. Hindi mo kailangang akuin ang consequences ng choices ng ibang tao. Hindi mo trabaho na ayusin ang buhay nila. Support is different from solving. You can listen without carrying. You can care without sacrificing yourself. Pwede mong sabihin na naiintindihan kita. Pero wag mong sabihin ikaw na ang bahala sa problema niya. Minsan, ang pinakamalaking tulong na pwede mong ibigay ay hayaan silang matuto. Hayaan mo silang magkamali. Hayaan mo silang mag-isip. Because growth doesn't happen when someone else keeps saving you. It happens when you face your own mess. Kung pakiramdam mo guilty ka kapag hindi ka tumulong, tanungin mo ang sarili mo, tumutulong ba ako dahil gusto ko o dahil takot akong ma-reject? Kasi kung ginagawa mo lang ito para mahalin ka, hindi na kabaitan yan. Self-neglect na yan. You're allowed to say, I'm not in the right headspace right now. You're allowed to step back. You're allowed to protect your peace. Hindi ka masamang tao dahil pinili mo ang sarili mo. Hindi ka selfish. You're finally being honest. At tandaan mo ito, hindi lahat ng lumalapit sa'yo ay kailangan ng solusyon. Minsan, kailangan lang nila ng realization. At hindi ikaw ang dapat magbigay nun para sa kanila. Number 4, obserbahan mo kung sino ang nandyan lang kapag may kailangan. May mga tao na madalas tahimik sa buhay mo. Parang wala lang sila. Hanggang sa may kailangan sila. Doon mo sila biglang maririnig. Biglang nangangamusta. Biglang may concern. Biglang parang close kayo. Pero tanungin mo ang sarili mo, nasaan sila nung ikaw ang may kailangan? Obserbahan mo yung pattern. Hindi ito tungkol sa isang beses lang. Hindi rin ito about pagiging busy. Consistency ang usapan dito. Kapag masaya ka, okay ka lang sa kanila. Kapag tahimik ka, wala lang sila. Pero kapag sila naman ang may problema, ikaw ang unang naiisip nila. That's not connection. That's convenience. Maraming mababait ang ganito ang na-experience. You give your time, your energy, your advice, sometimes even your money. Tapos kapag ikaw na ang pagod, ikaw na ang malungkot, o kailangan lang ng makikinig, hindi ka nila nire-replyan. Biglang wala silang oras. Masakit man ang katotohanan, pero importanteng makita mo yan. People who only show up when they need something are not really there for you. Nandyan lang sila para sa kung anong makukuha nila. Hindi ka nila kinakamusta dahil interesado sila sa'yo, kundi dahil may agenda sila. And once nakuha na nila ang gusto nila, mawawala ulit sila. Like nothing happened. Hindi mo kailangang i-confront agad. Observation is already power. Tahimik ka lang, pero aware ka na. You start pulling back. Hindi ka na agad-agad nagre-reply. Hindi ka na laging available. Hindi ka na nagbibigay ng more than what you can afford, emotionally and mentally. At ito ang mahalaga. Hindi ka masamang tao kapag tumigil ka sa pagbibigay sa mga taong hindi marunong magbalik. You're not changing. You're just waking up. You're learning to protect your energy. Because real people, real friends, real connections, they show up even when they don't need anything. They check on you just because. They listen without asking for something in return. And once you learn to observe who's only there when they need you, mas magiging malinaw kung sino talaga ang dapat manatili sa buhay mo. Maging mabait ka pa rin. But this time, be wise. Be aware. Be selective. Number 5, matuto kang umatras kapag ramdam mong ginagamit ka na.
Kapag ramdam mong ginagamit ka na, hindi ka hinaan ng umatras. Wisdom yan. Minsan kasi, hindi ka nila sasabihang, uy, ginagamit kita. Pero mararamdaman mo. Yung pakiramdam na laging ikaw ang nagbibigay. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, biglang tahimik. You show up every time. But when it's your turn, they disappear. That feeling, that's not imagination. That's awareness. Kaya matuto kang makinig sa sarili mo. Kapag napapansin mong lagi kang drained pagkatapos makipag-usap, laging ikaw ang nag-a-adjust, laging ikaw ang umiintindi, stop na. Hindi normal na laging pagod ka sa relasyon na dapat nagbibigay lakas sa'yo. Umatras ka hindi dahil galit ka, kundi dahil pinipili mo na ang sarili mo. Stepping back doesn't mean you're heartless. It means you're done being taken for granted. May mga tao na mabait lang sa'yo kapag may pakinabang ka. When the benefits stop, the connection stops. At masakit yun tanggapin. Pero mas masakit manatili sa lugar kung saan ang value mo lang ay kung ano ang maibibigay mo. Hindi mo kailangan mag-explain sa lahat kung bakit ka umatras. Silence is sometimes the clearest boundary. Hindi mo trabaho na ipaliwanag kung bakit ka napagod, lalo na kung sila ang dahilan. Kung totoo silang may malasakit, mararamdaman mo yan kahit umatras ka. They will ask, they will adjust, they will respect your space. Pero kung wala, then your absence gave you the answer. Hindi ka selfish kapag pinili mong huminto. Selfish ka lang sa paningin ng mga taong sanay makinabang sa kabaitan mo. Maging mabait ka pa rin, but be wise. Be kind, not consumable. At tandaan mo to, the moment you stop overgiving, you will see who truly values you and who only valued what you could do for them. Number 6, huwag kang matakot mawalan ng tao dahil sa boundaries. Kasi ang totoo, hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Kapag nagsimula kang magtakda ng boundaries, may mga taong biglang magbabago ang trato sa'yo. Yung dating sweet, magiging cold. Yung dating palaging nandyan, biglang mawawala. At masasaktan ka kasi iisipin mo, ganito lang pala ako kahalaga sa kanila. Pero pakinggan mo to, hindi sila umalis dahil masama ka. Umalis sila dahil hindi ka na madaling gamitin. Boundaries don't push the right people away. They reveal who's only there for convenience. Kung may taong nawawala sa buhay mo dahil lang natuto kang magsabi ng hindi, malinaw yun. Hindi nila gusto ang version mo ngayon na may boundaries ka. Gusto kasi nila yung version mo na laging available, laging umiintindi, laging nag-a-adjust kahit ubos ka na. At masakit tanggapin, but that's not love. That's access. Relatable to, di ba? Yung pakiramdam na kailangan mong piliin, magsiset ba ako ng limit? O mananatili na lang sa buhay ko? At maraming beses, pinipili mong tiisin ang sarili mong sakit para lang hindi ka maiwan. Pero habang ginagawa mo yon, unti-unti kang nauubos. Walang pumapansin sa'yo. Walang pumupuno ng kakulangan mo. Here's the hard truth. If someone only stays when you're overgiving, they're not staying for you. Boundaries are not walls. Hindi sila panlaban sa tao. Proteksyon sila para sa sarili mo. At oo, may mawawala. May magagalit. May mang-ghost. May magpaparamdam na ikaw pa ang masama. Pero ang kapalit niyan, makakahanap ka ng peace. Makikilala mo kung sino ang nire-respeto ka kahit may limit ka. Yung mga taong hindi kailangan ng access sa'yo para manatili. And those people, they're the ones worth keeping. So kapag natakot ka na baka mawalan ka ng tao dahil sa boundaries mo, tandaan mo ito. Mas okay nang mawalan ng tao kaysa mawala ang sarili mo. You're not here to be liked by everyone. You're here to be real, to be respected, and at peace. At kapag may umalis, let them go. Hindi sila tinanggal ng boundaries mo. Ine-expose lang ito kung bakit sila nandun in the first place. Number 7, huwag mong inormalize ang disrespect dahil lang mabait ka. Dahil hindi lahat ng tahimik ay okay. At hindi lahat ng ngiti ay ibig sabihin walang nasasaktan. Minsan iniisip mo, okay lang, ganito naman ako eh. Hahayaan ko na lang siya kasi ganyan naman talaga siya. Baka sensitive lang ako. Pero dahan-dahan, nasasanay ka na tinatrato ka ng mababa. At mas masakit, ikaw pa ang nagja-justify para sa kanila. Let's be real. Kapag may paulit-ulit na pangmamaliit, panalait na naka-joke, pag-ignore sa boundaries mo, o pag-utos na parang obligasyon mo silang sundin, disrespect na yon.
Hindi pagiging totoo, hindi pagiging prangka, at lalong hindi normal lang. Being kind doesn't mean being okay with bad treatment. Kindness without boundaries turns into self-betrayal. Kapag pinapalampas mo ang disrespect, tinuturuan mo silang makita na okay lang pala yun. At mas masakit, tinuturuan mo rin ang sarili mo na okay lang masaktan, basta wag lang may ma-offend. Hindi mo kailangan maging bastos para mag-demand ng respeto. Minsan sapat na ang isang malinaw na hindi ako comfortable dyan. O kaya, ayoko ng ganong biro. Simple, kalmado, pero may paninindigan. That's not pagiging masama. That's self-respect. May mga taong mawawala kapag nag-set ka ng boundary. At oo, masakit yon. Pero mas masakit ang manatili sa mga taong minahal ka lang dahil convenient ka. Kung tunay ang respeto nila sa'yo, hindi ka nila gagawing doormat. If they care, they will adjust. If they don't, at least malinaw na sa'yo kung saan ka lulugar. Tandaan mo ito, hindi ka pinanganak para lang unawain ang lahat at kalimutan ang sarili mo. You can be kind and strong. You can be gentle and firm. You can love people without allowing them to disrespect you. Maging mabait ka, pero wag mong gawing dahilan ng kabaitan mo para mawalan ka ng dignidad. Number 8, piliin mo kung kanino ka magiging mabait. Kasi hindi lahat ng tao deserve ng access sa kabaitan mo. Hindi ibig sabihin na mabait ka, bukas ka na sa lahat. Hindi rin porke kaya mong umunawa, obligasyon mo nang intindihin ng lahat. May mga taong kapag binigyan mo ng kabaitan, aalagaan nila. Pero meron din kapag binigyan mo, uubusin ka. Maging honest ka sa sarili mo. Tanungin mo, after ko ba silang tulungan, mas gumaan ba ang pakiramdam ko? O mas nabigatan ako? Kasi kung paulit-ulit na lang napagod, guilt at sama ng loob ang kapalit, that's not kindness anymore. That's self-neglect. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong umatras. You're just choosing yourself. May mga tao na sweet lang sa'yo kapag may kailangan. Kapag okay na sila, bigla kang invisible. That's not connection. That's convenience. Kaya dapat marunong kang mag-filter. Hindi lahat na nangangailangan ay dapat sagipin mo. Hindi lahat ng umiiyak ay responsibilidad mo. Sometimes, the most loving thing you can do is step back. Piliin mong maging mabait sa mga taong marunong rumispeto ng boundaries mo. Sa mga hindi ka pinipressure magpaliwanag. Sa mga hindi ka ginagawang emotional dumping ground. Sa mga marunong mag-thank you at hindi entitled sa oras, lakas at energy mo. Those people deserve your kindness. At kung may mawawala dahil pinili mong magtakda ng limitasyon, let them go. Kasi ang taong tunay na may malasakit sa'yo, hindi nila ipaparamdam sa'yo na masama ka dahil ang pinoprotektahan mo ang sarili mo. Real people understand boundaries. Toxic people hate them. Hindi mo kailangan maging cold para maging strong. Hindi mo kailangan maging rude para igalang. You just need to be selective. Kasi ang kabaitan mo ay regalo, hindi free trial. At kung patuloy mo itong ibinibigay sa maling tao, mauubos ka bago ka pa mapansin. So be kind, but be wise. Piliin mo kung kanino ka magiging mabait. Dahil hindi lahat ng tao ay may magandang intensyon. At hindi lahat ng ngiti ay totoo. Ang tunay na kabaitan, nagsisimula muna sa sarili mo. Number 9, unahin mo ang respeto sa sarili bago ang approval ng iba. Madalas sa buhay natin, sobra tayo nag-effort para mapasaya ang ibang tao. Para lang masabi nilang okay tayo kasama o tanggap tayo. Pero ang katotohanan, kapag laging priority ang approval ng iba, nawawala ang respeto natin sa sarili. Kapag ang sarili mo ay palaging nasa huli, unti-unti kang nauubos. Imagine mo, palaging inuuna mo ang gusto ng iba, kahit alam mong hindi ito tama para sa'yo. Eventually, magiging normal na lang sa kanila ang gamitin ka. At normal na lang sa'yo na tiisin ang hindi mo gusto. That's where self-respect comes in. Kapag inuna mo ang sarili mo, hindi ibig sabihin selfish ka. Ibig sabihin lang, may boundaries ka. At alam mo ang halaga mo. When you respect yourself first, mas malinaw sa'yo kung sino ang deserving ng kabaitan mo. At sino ang hindi. Mas komportable ka rin sa sarili mo. Kasi hindi ka basta-basta nagko-compromise ng values mo para lang sa approval ng ibang tao. Kapag naramdaman mo na may humihingi ng sobra o ginagamit ka na, alam mo agad kung paano i-handle. So next time, isipin mo, it's okay to say no. It's okay to protect your peace.
And it's okay to prioritize yourself. Hindi ka magiging masama dahil pinapahalagahan mo ang sarili mo. Actually, mas magiging healthy at strong ka sa pakikitungo sa ibang tao. Number 10, hindi selfish ang magtakda ng limitasyon. Minsan, pakiramdam mo, selfish ka kapag nagsasabi ka ng hindi o nagtatakda ka ng limitasyon sa ibang tao. Pero isipin mo ito, hindi selfish ang magtakda ng boundaries. Actually, it's one of the kindest things you can do for yourself and for others. Kapag lagi mong sinasabi, oo, kahit pagod ka na o hindi ka komportable, hindi ka nakakatulong sa sarili mo. Eventually, magsasawa ka, may stress ka, at baka masaktan ka pa. Hindi mo kailangang laging available para sa lahat. Saying no sometimes means self-respect, and people who truly care will respect that too. Imagine mo, kapag nagtakda ka ng limitasyon, mas malinaw ang expectations at mas nagiging genuine ang interactions mo. Hindi ka pinipilit, hindi ka ginagamit, at mas nabibigyan mo ng value ang mga relasyon mo. So, next time naramdam mo na baka selfish ka, tandaan mo, setting boundaries is actually self-love and respect. Hindi ka selfish sa pagtitiyak na okay ka, emotionally, mentally, at physically. Number 11, matuto kang tumanggi ng walang paliwanag. Alam mo, madalas tayong nahihirapang tumanggi kasi iniisip natin, paano kung masaktan sila? Paano kung iisipin nila na selfish ako? Pero ang totoo, saying no without explanation is totally okay. Hindi mo kailangan mag-justify sa lahat ng oras. Kung sasabihin mo, pasensya, hindi pwede ngayon, sapat na yan. Imagine mo, palagi kang nag-i-explain, palagi kang nagkikwento, o humihingi ng pasensya bago mo lang sabihin ang no. Pagkatapos, madalas hindi pa rin naiintindihan ng iba, kaya parang binubura mo lang ang sarili mong proseso. When you say no confidently, you're not being rude. You're protecting your energy and time. Ang mahalaga, huwag mong i-delay o i-complicate. Straightforward no is powerful. Para kang nagtatanim ng invisible boundary na nagsasabing, I respect myself and I respect my limits. And guess what? People who truly care about you will respect that too. Number 12, pakinggan mo ang pakiramdam mo. Alam mo yung pakiramdam na parang may hindi tama sa sitwasyon, pero sinusubukan mo pa rin magpanggap na okay. That feeling, yun ang tawag nating intuition o kutob mo. Madalas kasi, kabaitan natin ang ginagamit ng iba kapag hindi natin pinapansin ang kutob na yon. Kapag may tinatanggap kang request o may pinapasok na tao sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo, does this feel right? Am I okay with this? Kapag may konting kaba, discomfort o hindi ka masaya sa ginagawa nila, huwag mo itong baliwalain. Ang intuition mo, ang parang internal alarm mo. Hindi mo kailangan palaging nagra-rationalize o nagpapaliwanag sa iba kung bakit hindi ka kumikibo o tumutugon. Kung ramdam mo na ginagamit ka o inaabuso, listen to that feeling agad. Ang pakiramdam mo ay isang powerful tool para protektahan ang sarili mo, lalo na kapag nasa toxic na sitwasyon ka. Trust your gut. Your feelings are valid and they're trying to tell you something important. Kapag natutunan mo ng pakinggan ang pakiramdam mo, hindi ka lang nagiging mas assertive, nagiging mas empowered ka rin. Hindi mo na kailangang ipilit na lahat ay okay dahil ikaw ang unang dapat alagaan. This self-awareness ang magtuturo sa'yo kung kanino ka mabait at hanggang saan ka dapat magbigay. Number 13, maging malinaw sa boundaries mo. Ibig sabihin nito, kailangan mong ipaalam sa ibang tao kung ano ang kaya mo at hindi mo kaya. Huwag kang matakot sabihin na may mga bagay na hindi ka komportable o may oras ka lang na pwedeng ibigay. Kapag hindi ka malinaw sa boundaries mo, madali kang magagamit kasi palaging hula lang ng iba ang limit mo. Imagine mo, parang traffic light ka. Kailangan malinaw kung kailan red ka, kailan ka maging yellow o maging green. Kung hindi malinaw, everyone will just crash through. Being clear about your boundaries doesn't make you selfish. It actually shows that you respect yourself. Kapag malinaw ka, mas maiintindihan ng tao kung paano ka tratuhin at mas malaki ang chance na hindi ka masaktan o maabuso. Clear boundaries keep your kindness safe. At tandaan, boundaries can change. Hindi ibig sabihin na permanent na yan. Pwede mo i-adjust depende sa sitwasyon, pero kailangan mo laging ipakita ang limits mo. Kapag consistent ka,
mas madali sa ibang tao na respetuhin ka. Sa madaling salita, boundaries are like invisible armor. Hindi nakikita, pero effective para protektahan ka habang nananatili kang mabait. Number 14, i-check mo kung may kapalit ba ang kabaitan mo. Utang na loob ba, guilt o takot. Minsan, mabait tayo sa ibang tao, pero hindi natin namamalayan na may hidden agenda sila. Halimbawa, tumutulong ka sa kanila kasi mabait ka. Pero sa bawat tulong mo, may inaasahan silang utang na loob. Parang laging may listahan sa isip nila kung kailan ka dapat magbayad. Hindi nila nakikita na simpleng kabaitan lang ang ginagawa mo. May iba naman na ginagamit ang guilt. Iniisip nila, kung totoong mabait siya, gagawin niya to para sa akin. Dito, napipilit ka ng damdamin mo na tumugon kahit hindi mo gusto. Nakaka-stress, di ba? At meron ding gumagamit ng takot, tulad ng pagbabanta o manipulation. Parang sinasabi nila, kung hindi ka tutulong, baka mangyari to o baka mangyari yun sa'yo. Dito, ang kabaitan mo nagiging pressure cooker at hindi mo na talaga alam kung genuine ka lang o pinipilit ka. Kaya importante, bago ka maging sobrang available o laging yes person, itanong mo sa sarili mo, may kapalit ba ang kabaitan ko? Para saan sila tumatanggap ng tulong ko? Kung mahalong guilt, utang na loob o takot, panahon na para mag-set ng boundaries. Remember, being kind is powerful. But being kind without losing yourself is stronger. Your kindness should never be currency para sa manipulasyon o pagkontrol ng iba. Number 15, bigyan mo ng oras ang sarili mo bago ka mag-oo. Minsan kasi, sobrang dali nating mag-oo sa ibang tao. Para tayong naka-auto-approve sa lahat ng request nila. Pero dito nagsisimula ang problema. Nagiging gatasan ka na ng pangangailangan ng iba. Tapos ikaw ang nauubos. Kaya mahalaga na bigyan mo ng oras ang sarili mo bago ka mag-oo. Take a pause. Think more. Huwag basta-bastang sumang-ayon sa mga request nila. Tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya ko ba ito? Gusto ko ba talaga? Dito nagiging malinaw kung ang request ba ay reasonable o kung ginagamit ka na. Kung palaging oo ang sagot mo without thinking, you're basically teaching people na pwede nilang i-take advantage ka. Pero kung magbibigay ka ng space for yourself, mas malalaman mo ang tunay mong hangganan. At alam mo yung feeling na kapag tumanggi ka kasi hindi mo pa kayang gawin ang request nila sa ngayon, biglang may guilt. Don't fall for that. Saying no is not rude. Saying no is self-respect. English man o Tagalog na pagkasabi ng no o hindi, the point is the same. You protect your time, energy, and peace. So next time na may humingi sa'yo, think first, breathe, and think again. Then, decide. Hindi ka nagiging selfish. Ang ginagawa mo lang ay binibigyan mo ng value ang sarili mo at mas malakas ka para makatulong sa ibang tao sa tamang paraan. Number 16, tingnan mo ang kilos nila, hindi ang words. Minsan, nakakabingi ang mga salita ng tao. Sasabihin nilang, I appreciate you. I'll change. Pero paulit-ulit pa rin ang behavior nila na nakakasakit o nakakaabuso sa'yo. Ang salita lang, words lang, madaling ibigayan. But actions, yun ang tunay na test ng sincerity. Imagine mo, lagi kang inaasikaso ng tao sa salita. Pero kapag kailangan mo sila, wala sila. O ginagawan ka pa ng problema, that's a red flag. Kaya kapag may nararamdaman kang doubt, huwag ka agad maniwala sa mga pangako. Observe how they treat you consistently. Actions don't lie. Kung paulit-ulit nilang nilalabag ang trust mo, kahit gaano pa sila kamacho o kasweet sa words, that's the proof na hindi nila pinapahalagahan ang kabaitan mo. Remember, words inspire you, but actions prove their true intentions. Ang kabaitan mo ay hindi para maging playground ng iba. Huwag mong hayaang maloko ka sa mga magagandang salita. Yung taong worthy sa'yo, hindi lang sasabihin. They'll show it. Number 17, huwag kang mag-adjust palagi para lang walang ma-offend. Minsan, sobra tayong nag-a-adjust para lang walang ma-offend sa atin. Kahit na sobra na ang stress o pagod natin, pinipilit pa rin nating maging perfect sa lahat. Pero isipin mo ito, kapag palagi kang nag-a-adjust para lang hindi masaktan ng iba, nawawala ang sarili mong comfort at peace of mind. Hindi mo kailangan palaging magbago para lang makasabay sa expectations ng iba. It's okay to say no. It's okay to stand firm.
At hindi mo kailangan palaging maging flexible para lang may good vibes sa paligid. Totoo na hindi lahat ay happy sa choices mo. At hindi rin naman kailangan. Ang importante, nire-respeto mo ang sarili mo habang mabait ka. Hindi selfish ang mag-set ng limits. Hindi rin nakakasama kung hindi mo matugunan ang lahat ng hiling ng iba. Sa halip, mas matututo silang irespeto ang boundaries mo at mas kilalanin nila ang value mo bilang tao. Remember, being kind doesn't mean sacrificing your peace. Being kind can coexist with being strong.